Mismong tapat ng kalsada. Wala na masyadong ano. Wala nang yellow. Yan, bakante ang bahay namin kasi bago lang kami dito sa Canada. Binili ng asawa ko yan. Niregalo niya sa akin. Tapos yung mga laruan na yan, believe it or not, napulot lang namin yan ng anak ko. Okay. And sala, kusina. Kwarto nila, makalat. Ito, at magpe-prepare ako ng konting gulay. Pero mamaya hapon pa naman uwi ng mga bata. Saka ng aking mahal na inahin. So, yan na muna kakainin ko ngayon. So, yun nga. Pasensya na kayo. Medyo paputol-putol yung video pero okay lang yan. Magkwentuhan tayo habang nagluluto ako. Meron kasing nagtag sa akin. Hindi ko na siya babanggitin kasi marami na masyadong basher yung nagpost ng video na to. Tungkol sa maling decision niya. Alam niyo yung mga ganitong video is malaking tulong talaga to sa mga papunta pa lang dito sa Canada, mga bago pa lang, yung nangangarap na makarating dito. Ano to eye-opener to parang pag-usapan lang natin yung video na to at hindi na tayo dadagdag na sa basher dun sa nag-post ng video. Kasi nga may nag-comment sa akin dahil meron akong naging video sa YouTube ko. Ito, kung hindi nyo pa napapanood, please click the link below. Yan yung video ko na umabot siguro ng hindi naman pang famous pero umabot din siya ng kulang 14,000 views. Yung tungkol sa sitwasyon ng mga Pilipinong may pamilya dito sa Canada na wala pang sasakyan at kahit na winter time. So, yun yung naging reason kung ba't ako minessage sa Facebook. Facebook nga pala is Mang Jose sa Canada. Pa-follow na lang po. Salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa YouTube ko, pa-subscribe na rin po. Maraming salamat. Yun. So, napanood nyo yung video ko at the same time, siguro naiintindihan nyo yung sitwasyon na kahit naman, sabihin na natin totoo, na necessity ang sasakyan dito sa Canada, lalo na kung may pamilya ka. Well, magkakaiba kasi talaga tayo ng sitwasyon at saka ng pananaw. Kasi iniisip namin ng pamilya ko, dumating nga pala yung family ko dito after kulang 6 months nakuha ko kagad sila dito sa Canada. And then naisip ko kagad na paano yung mga bata, kukuha ba ako ng sasakyan or mag public transport na lang kami. So naisip ko na yon na darating yung time na mag-i-snow so mahirapan kami mag-travel. Pero nag-research na ako. So sa pagre-research ko, meron pa rin naman kaming paraan para makapag-grocery, para makapunta sa school, para makapasok sa trabaho. Which is, napag-isip-isip namin na, necessity ang sasakyan, pero meron lagi siyang kapalit. Ang kapalit is, magbabayad ka ng insurance, uhulugan mo yung sasakyan, magme-maintenance ka ng sasakyan. So all in all, in short, dagdag gastos. So, sinuma ko din kung gaano ba ako kadalas na babiyahe, gaano ba ako kadalas na lalabas. Ilang beses ba ako sa isang sahuran mamamalengke or mamimili ng kailangan. So napagtanto naming mag-asawa na bibili lang kami ng grocery every bi-week. So every sahod lang. Sa bawat sahod namin, sinisigurado na namin na kahit papaano, meron kami ng mga bagay na kailangan namin sa loob ng buong 2 linggo. And naisip ko rin na bago sila dalhin dito, although nakatira pa ako sa Millwoods nun, so mas malayo ang trabaho at saka sa bahay. So naisip ko na yon na bago pa sila dumating dito, maghanap na ako ng bahay na malapit sa school, malapit sa trabaho, which is nahanap ko. Nakahanap ako ng bahay dito na 4 to 5 minutes walk lang sa trabaho.
Tapos ang school naman nila is cross the road lang, mga 10 to 12 minutes lakad. So inisip ko, tumaas man ang snow, maging malamig man, kaya namin magpatong-patong ng jacket, bumili ako ng wagon. Yung wagon ko is nahihila ko naman yan sa snow, and at the same time kaya nilang maglakad dahil namili na ako ng gamit nilang pang winter, na yung boots nila is laban for hanggang -50, yung mga winter coat nila is laban talaga sa pang snowfall. So yun. And then pag-usapan naman natin yung tungkol sa pag-grocery. Nag-grocery kami dito ng asawa ko kahit -41 nitong talagang heavy snow. Nag-grocery kami ng by bus lang. So siyempre patong-patong para lang wag kaming maglamigin or hindi kami mahirapan lumabas. Nagpapatong talaga kami ng warmer, ng leggings, ng another pants, then another winter pants, tapos ng socks, tapos yung boots namin. Sa jacket, meron kaming warmer, inner na jacket, tapos isang jacket pa ulit, and then yung winter coat. Sa mukha naman, meron kaming parang malaking headphone. Di ko alam sorry tapos may takip kami sa mukha, tsaka yung bonnet. So nakakarating kami sa Walmart ng kahit ganun lang. Ang tanong, pagbalik ng bahay, kung paano namin dadalhin yung mga groceries namin. So ginagawa namin, nagbo-book kami ng Uber. So from here hanggang sa Walmart, alam nyo ba ang binabayaran namin? $12 lang. So yung groceries namin na almost $350 sa isang sahuran, grocery namin, magbo-book lang kami ng Uber twice a month. Papunta sa bahay, tapos nagbabas na kami kapag papunta sa Walmart. So, kung gumastos man kaming sabihin na natin ng $15 every sahod, times 2, $30 per month lang. Magkano ang nasave namin? Dahil nga wala kaming sasakyan. $30 in 1 month na wala kaming kailangang bayaran na hulugang sasakyan, although wala naman kaming pangcash Wala rin kaming babayarang insurance, wala rin kaming gagasolinahan, maintain ng sasakyan. So nakaka-survive naman kami. Siguro sa ngayon, kailangan talaga muna naming magtipid. Kasi marami na ako narinig na kapag ka talagang bago ka sa Canada is surviving talaga. Hindi ka kagad pupunta rito na masarap ang buhay mo. Pwera na lang dun sa mga taon talagang pinanganak na merong platinum na kutsara sa bibig. Yung may hanap buhay ka sa Pilipinas, na may ipon talaga kayong pumunta rito, na kaya nyo namang maging or afford nyo naman bumili talaga ng sasakyan, swerte sila. Hindi katulad namin na talagang from scratch. Yung pagpunta lang namin dito is utang na So, kukuha pa ba kami ng panibagong utang na para lang maging komportable kami? Kasi kung iisipin lang namin yung sarili namin, komportable kami. Paano yung mga anak namin, di ba? Siyempre, hindi naman namin sila pahihirapan. Kaya nga kami bumili ng wagon. Tsaka hindi naman, pasalamat na lang talaga kami kasi yung mga anak namin, hindi sila madalas na maghanap na lumabas, pumunta ng mall or gumala. Hindi. Sobrang masaya ang mga bata na nandito lang kami sa bahay. Nanonood kami, magkakasama, kumakain ng popcorn, ng chips, nagsa-cellphone sila, masaya yung ganun, masaya sila na ganun. Hindi nila hinahanap na lumalabas, kaya we're very blessed talaga. So, ito yung video siguro na ito siguro yung reason kung bakit natag ako nung isang followers ko sa Facebook na ano po ba ang ang pananaw mo dito sa ganitong naging sitwasyon ni Kabayan. Isa sa mga followers ko is hindi ko na nga babanggitin kasi syempre ayaw na naming dumagdag pa bilang isang basher dun sa nagpost ng video.
So, humingi lang siya ng pananaw or gusto niya lang malaman kung ano yung may dadagdag ko or may kokomento ko doon sa nasabing video. So, ganito, panoorin natin tapos magbigay kayo ng comment ninyo, ng pahayag ninyo kung ano yung sa tingin yung tama or mali. Pero sa tingin ko, tama na i-share na talaga to sa social media. Kasi nga, para mamulat yung ibang mga gustong pumunta dito, alam nila kung ano yung dapat tsaka hindi dapat kaagad. So, panoorin natin. Ito yung video. So yun guys, welcome back. So kahit walang nagtatanong, isi-share ko pa rin sa inyo yung naging maling desisyon na nagawa ko rito sa Canada. So yun nga no, heads up lang to sa mga baguhan pa lang dito sa Canada at saka yung mga paparating pa lang dito sa Canada. Yung naging maling desisyon na nagawa ko dito sa Canada is yung kumuha agad ako ng brand new na sasakyan. Hindi lang yan basta-basta brand new sasakyan guys. Yung kinuha ko kasi noon na sasakyan is pick up truck. Yung mamahalin pa talaga. Yung yung naging bi-weekly ko noon is 450 Canadian dollars. So ang monthly niya 900. Sa sasakyan lang yun guys hindi pa kasama insurance. Siyempre yung naging insurance ko doon na sasakyan na yun is 200 Canadian dollars monthly. So yun no, yun talaga yung pabigat sa financial namin kasi halos malaki yung part sa sweldo ko na pupunta lang doon sa sasakyan. Kaya yun yung maling decision ko na nagawa, yung kumuha agad ng mamahaling sasakyan, brand new. So tips ko lang sa mga bago pa lang dito, hindi pa stable yung nyo dito, pamumuhay, pwede naman used car lang muna ang bibilhin kasi mahirap din dito pag walang sasakyan winter yun. At saka kung maaari, kung bago ka pa lang talaga dito, kung may masakyan ka pa, may masakyan ka naman papasok ng trabaho, so wag ka muna talaga kung bumili sa sasakyan kasi pag bumili ng sasakyan dito, meron kasing insurance monthly. Ayun na nga no, yun nga ang ginawa ko para mapagaan yung namin financial kasi maraming gastusin. Isa na yung sasakyan na yun malaking bawas talaga sa sahod namin. Ang ginawa ko, ibinalik ko yung sasakyan. So bali 4 na taon sa akin din yung sasakyan. 4 na taon na kaming akong nagtitiis no na magbayad. So na-realize ko na hindi na talaga kaya. Mas lalo kaming nababaon sa utang kasi malaking portion na aking sahod doon lang napupunta sa pambayad lang ng sasakyan na yun at saka yung malaki din yung insurance niya. So yun, napagdesisyonan ko na talaga kasi hindi na kaya, tampak na yung lalong tumataas na lalo yung utang namin. Kasi sa credit card, kasi hindi na nababayaran yung credit card, hindi kaya nakakabayad kami sa credit card, kaunti lang, minimum lang. So yun naman yung ginagamit namin pang araw-araw, pang grocery yung credit card. So habang tumatagal, lumalaki yung credit card kasi nga minimum lang yung nababayaran namin. So yun napagdesisyonan ko na isa uli na lang yung sasakyan na yun, yung pick up truck. So sa ngayon yun medyo magaan na kasi malaking kabawasan talaga yung biruin mo yun. Malaking kabawasan sa sahod yun. Yung sasakyan na yun, biruin mo. Kada sahod, automatic kasi yun kaltas guys sa sahod. Biruin nyo, 450 kada sahod na nababawas sa sweldo mo. Magkano na naman sinasahod ko sa sahod ko kada sweldo? Kano lang naman sinasahod ko, paulit-ulit ako. Sumasahod lang ako ng 1,000, 1,100, ganun.
So halos kalahati na nababawas doon, yung sasakyan lang insurance pa, 'di ba? Sa ibang mga gastusin pa. Kaya 'yun. Mahirap talaga. Kaya ngayon, ito na yung gamit-gamit ko. Bumili na lang ako ng used car. Ito yung car namin. Ito na yung ginagamit namin. Kotse lang, maliit lang. Binili ko na lang cash para wala nang sakit sa ulo buwan-buwan. Binili ko na lang to ng 2,400 Canadian dollars. So, 'di ba? Wala na akong monthly. Yung binabayaran ko na lang nito, yung insurance buwan-buwan, which is mas mura kasi yung insurance ko nito buwan-buwan is nasa 130 lang monthly. So, ganun dito. Pag luma na yung sasakyan mo, mas bababa yung insurance. Pag bago, yun, mataas yung insurance. So, yun lang, guys. Yun lang yung share ko sa inyo. Yung naging maling decision ko. Ewan ko lang kung naging tama yung decision ko na binalik ko yung sasakyan. Yun na lang talaga yung way. Yun na yung paraan ko para mapaggaan yung financial namin. Isipin nyo, no? Malaking portion na binabawas sa sahod ni Kabayan is 900. Ang sinasahod niya is around 1,000 to 1,100 Canadian dollars. So magkano matitira sa kanya? Kung magbe-breakdown tayo ngayon ng gastusin nila based sa gastusin ko, siguro almost the same lang naman. So kung babawas ngayon is 900, sabihin na natin meron siyang 200 plus na matitira sa sahod. So babayad siya ng bahay, magbabayad siya ng bills niya, magbabayad siya ng phone bills niya, kung may phone bills pa siya, magbabayad ka ng wifi mo, magbabayad ka kung may insurance pa siya. So marami, sobrang dami pa rin niyang babayaran bukod dun sa sasakyan niya. Sobrang sakit. Isipin mo talaga pag sumahod ka, kung auto debit yon sa isang buwan, sasahurin mo na lang is mga nasa 1,300. Magbabayad ka ng bahay. Ang bahay dito sa Canada, Diyos ko, napakamahal. Kapag ka apat na katao kayo sa pamilya, hindi kayo paupahin dito ng 1 bedroom. Automatic yan, 2 bedroom kagad. Yun is based sa experience ko kasi yun ang hinanap ko talagang bahay muna dito dahil nga mga bata pa anak ko. Hinanap ko is 1 bedroom pero wala talaga akong matsyempuan. Kaya bumagsak ako sa 2 bedroom. Yung upa ko sa bahay, sahod ko kagad ng unang sahod ng by week. Isipin mo kung gaano kalaki. Tapos bukod pa dun sa mga gastusin ni Kabayan, idagdag pa natin yung groceries niya. Tapos sa groceries niya, syempre magme-maintain pa siya sa sasakyan niya. Doon papasok yung sinabi ko kanina, ng gasolina or kahit na ano pa mang kailangan paayos or kailangan bilhin sa sasakyan niya. Talagang mahihirapan siya. Which is may natutunan naman tayo. Ang natutunan natin dun sa naging experience niya is hindi naman talaga natin kailangan bumili ng bago. Pwede rin naman tayo magkaroon ng sasakyan kahit second hand. Tama naman si Kabayan. Ngayon, kung nag-aalala kayo dahil nga pag second hand, iniisip ninyo na baka maging problema. Sabi nga ng mga ahente na sasakyan, kung may galit ka sa isang tao, bigyan mo ng second hand na kotse. Depende yon dahil kung talagang galit ka sa tao, bigyan mo sila sasakyan. Pero dito sa Canada, feeling ko naman hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo ng sasakyan. Kung may problema naman sa sasakyan at hindi mo alam kung paano magtingin or paano mo malaman kung okay pa yung sasakyan, I am pretty sure maraming kabayan na tutulong dito sa Canada. Mag-post ka lang kung ano yung gusto mong malaman, gusto mong itanong. I'm sure maraming sasagot dyan dahil dito sa Canada mas marami ang bayanihan kaysa sa atin sa Pilipinas. May tutulong at may tutulong sa iyo para lang sa mga ganong bagay. I'm sure. So, for me, tama yung naging decision ko. Tama rin yung sinabi ko na para sa akin na magkakaiba tayo ng mga pananaw. Dahil dito sa Canada, kahit mahirap ka, or mayaman ka, madali ka makakuha ng sasakyan.
Sobra. Pero ang iisipin mo agad kung kukuha ka ng sasakyan at magiging liabilities mo lang din naman, mag-isip-isip ka dahil marami ka pang pwedeng maging option kaysa magkaroon ka ng obligasyon na hindi nasakop, hindi na kayang sakupin ng budget mo. Dahil walang mangyayari kundi patuloy kang mababaon sa utang. At dito sa Canada, hindi po pwedeng kumuha ng bagong bahay, hindi ka pwedeng kumuha ulit ng bagong sasakyan kung ang credit history mo is sobrang bad. So, kailangan pangalagaan mo yung credit score mo dito sa Canada para sa ganon, madali ka ulit makakuha ng gusto mong utangin. Or kung gusto mong kumuha ng bahay, at least ingatan mo yung credit score mo. Hindi ka dapat maging bad credit dito. Kaya lesson learned natin yan. Which is maraming salamat sa iyo kabayang ano pangalan nito ni Jeramil. Salamat Jeramil dahil binigay mo sa amin yung experience mo. At least namulat kaming mga temporary worker kung ano yung dapat naming unahin. And alam naman natin na kapag kasakyan ang inuna natin, matik yan. Gastos kagad yan na hindi naman yan tatagal ng hindi katulad ng bahay. Kaya kung ako sa'yo or kung ako ang tatanungin mo, I'd rather suggest na ang kukuhanin ko na lang is bahay. Bakit? Kasi pag tumagal lang 2 to 3 years, tataas kagad ang value niyan. Hindi katulad ng sasakyan, once na lumabas na yan sa showroom or nakuha mo na agad ang sasakyan, bababa kagad ang value niyan. Ganun yun. Kaya maraming salamat sa iyo, kabayan. Sana doon sa mga nagpaplanong kumuha ng sasakyan, panoorin nyo tong video niya dahil napakalaking tulong nito. Tapos, i-share nyo na rin tong video ko. Thank you. So, meron tayong option mag-bus kung kaya or kumuha ng cash. Dahil narinig naman natin, meron namang around 2,400 na sasakyan. Not bad. Ang mahalaga lang naman dun is maging komportable ang pamilya ninyo pagdating ng taglamig. Hindi kayo mahihirapan pumunta sa mga lugar na gusto nyong pasyalan o puntahan para mamili. Ang mahalaga doon is kaya nyong bayaran yung responsibilidad ninyo na hindi kayo mahihirapan mag-budget ng sinasahod ninyo. So maraming salamat and I hope you guys like this video. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat. Eto nga, gumagawa ako ng garlic chili. Kung sino man po ang interesado, please PM nyo lang ako sa Mang Jose sa Canada. Makikita nyo naman may video ako doon ng garlic chili. Chili garlic sauce. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat.